Nabanggit ang INC rito sa usaping ito ng Politico Talks tungkol dito sa impeachment. Senator INC. Bongo. INC. Ano yung INC? Paalala mo. Number Hindi one ko talaga supporter natandaan. ni VP Sara. Hindi naman number Ano one INC? supporter, pero ayaw nila ng impeachment. Kasi magulo daw. Okay. At mas lalong ayaw nila ng impeachment kung si Pangulong Marcos na, sigurado Oh, ako. kaya nga, pareho. Both, ayaw nila. So, Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo. Malapit nang matapos ang January mga kababayan at malapit na rin pong dumating ang pinakahihintay ng mga makabayan block. Oo. Pagka pumasok na po ang February mga kababayan ay tuwang-tuwa na po itong mga ito. Bakit? February 6 ay matatapos na ang one-year bar rule tungkol dito sa impeachment complaint at handang-handa na naman silang mag-file ng impeachment complaint. Nakapag-file na nga po ng impeachment complaint itong mga makabayan block laban kay VP Sara mga kababayan. Meron akong napanood tungkol dito sa usaping impeachment sa isang programa sa Bilyonaryo Channel na ang pangalan ng kanilang programa ay Politico Talks. At ang pinag-uusapan po nila dyan sa Politico Talks ay tungkol nga po dito sa impeachment. At napag-usapan din po dito sa programang ito na posible na ma-impeach ang dalawa na pinakamatataas na opisyal sa ating bansa, ang Vice President at saka President. Napag-usapan po nila yon. Pero, ang kapansin-pansin dito mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay ay mahahalata nyo, mapapansin nyo, itong si Jesus Palso ba apelyido nun? Hindi pala. Jesus Palses. Para kasing palso. Alam nyo kasi yung palso sa Ilocano, mga kababayan, ang ibig sabihin yan ay palpak. Ganyan. Palso, palpak, yan ang ibig sabihin yan. Ano pa ba ibig sabihin ng palso sa Ilocano? Parang, parang butata, parang ganon. Ano pa? Sablay, yan. Sablay, yan. Yan yung mga ibig sabihin ng palso. Magkasintunog kasi yung palses at saka palso, mga kababayan. Itong si attorney yata to, abogado yata ito. Si Jesus. Jesus pa naman ang pangalan nito, mga kababayan. Makikita nyo, mahahalata nyo sa video na mapapanood nyo yung mga tirada niya. Halatang halata na talaga namang makabibiin po kasi ito mga kababayan. Hindi naman natin sinasabing tayo ay nagbablog dito at ipinagtatanggol natin si VP Sara. Hindi ganon. Pero ang gusto namin ipakita rito sa inyo mga kababayan, yung kanyang pagkaka one-sided. Okay? Yung talagang mahahalata mo Mapapanood nyo yan sa video ito. At dito mga kababayan nabanggit ang INC rito sa usaping ito ng Politico Talks tungkol dito sa impeachment na isasampa kay VP Sara, mga kababayan. Mas mabuti siguro mga kababayan na mapanood muna natin ang video ito bago natin bigyan ng konting reaksyon. Ito po video. Pero kung Rize, di ba may pending, hindi pa tapos yung kay VP Sara impeachment, naka-pending pa sa Supreme Court yung wala na yun. Kung pag hindi inaksyon ng February 6, anybody can file an impeachment against her after February 6. Oo. Tapos, Friday yun. Ako tingin ko may magpa-file.
Oo, kasi Hindi mo na January maiwasan yan. Laging yung makabayan black ang magpapile dyan. Pero di ba naprebahan na in the past na they can... In fairness naman sa Makabayan Block, pag nagpa-file sila, maganda naman yung pagkasulat. Kaya ako ang inaantay ko, yung mga anti-BBM, pag magpa-file sila kasi, syempre babasahin ko din, dito na ako maganda yung pagkasulat ng impeachment complaint. Ito si Pitch natin. Ano ang nakikita mo Ay, doon? nako. Impeach. Impeach! What shirt my take in impeachment, I Oh. really take it personally because I'm Peach. Diba, my name is Peach. Kaya nga. She, pero spelling Peach, dash she. So, do you want 2 or 1 impeachment? 1 or 2? Nakakalungkot naman lahat ng balita, ano. Well, actually ako, hindi ko alam. Ayoko nang sumama. 0, no impeachment. Hindi naman, kasi ngayon ko lang narinig yan eh. Na, Oo. Dati kasi naririnig ko yung BP, laging sinasabi Oo. impeachment. Pero ang sa tingin ko, Kasi sa ngayon, tingin ko, ngayon ko mahirap. lang narinig yung Both PBBM. naman mahirap naman ma-impeach. Kaya Both mahirap Tsaka na. paano na yung Pilipinas? Pero ako man naintindihan ko, yung sa Kongreso, Napaka-stable naman. di ba right now, ang Kongreso, it's controlled by the majority administration. So I don't think it will prosper kay PBM. Ang medyo delikado yung kay Sara, VP Sara, di ba? Why delikado? Konti lang ang minority na tatayo para sa kanya. Ma-impeach ulit si Hindi, VP maski Sara. marami So you sa think minority. may- Kaya na-approve, Siya. di ba? We Na-approve lang. go for the impeachment of VP Sara. Marami rin sa, congressman. sa minority. minority. Oo. Kaya lang, ang question dyan, since 2028, malapit na, may mga consequence pag pumirma ka, katulad nung nakaraan. Pag pumirma, ano? Pag pumirma sa complaint, yan ang kaaway ka na mga- ni VP Sara. Diyan dumapasok ang mga willing and dealing behind the scene. Hindi Totoo lang ba ni daw VP yung- Sara. Ng mga bilyonaryo. Hindi. Ni BBM. Ano? Hindi niyo ba natandaan? Ano po? Senator INC. Bongo. Ano yung INC? Paalala mo. Number Hindi 1 ko talaga supporter natandaan. ni VP Sara. Hindi naman number Ano 1 INC? supporter, pero ayaw nila ng impeachment. Kasi mabuli daw. Okay. At mas lalong ayaw nila ng impeachment kung si Pangulong Marcos na, sigurado So, ako. kaya nga, pareho. Both. Ayaw nila. So, kung pag may Parang pumirma ka, hindi nakaka- nila. Eh sabi, kung to quote Mababadshot ka. Na ano? to quote President Rodrigo Duterte in the before, yung kay Leni Robredo, di ba? Ano? They tried to impeach her. Ang sabi ni Pangulong Duterte sa mga kongreso niya, administration, elected ng tao yan, bakit yung impeach yan? Oo nga naman. Oo. Kaya, yun ang nakatimo sa Tsaka isip konti ko. na Eh. lang yata, ipatpaposin na kaya. Mm. 2 years na lang naman, magbati-bati na. Definitely 2027. Subukan kaya natin magbati-bati. Walang impeachment. Walang Oh, magkakalat na impeachment can only secret. happen Di ba? this year. Let's No discuss that. impeachment, just peachy. Oh. And peach tayo. Kaya pag-usapan So yun po mga kababayan, napanood po natin at napanood din natin yung reaksyon ni Attorney Jesus Palso. Palses pala mga kababayan. Oo, tingnan nyo nung pumasok yung yung sinasabi ni Congressman Egay Erese tungkol dun sa impeachment. Sabi ni Congressman Erese, natatandaan nyo ba nung nakaraan, sabi niya. May mga consequence yan. Pagka pumirma ka sa impeachment complaint laban kay BP o kaya kahit na sino. Nag-guess sila eh. Nag-guess yung mga tatlo na kasama niya. Sabi ni Attorney Palso, sabi niya, pag pumirma ka, sabi niya, magiging kaaway ka na ni BP Sara. Yun yung mga tirada niya eh. Napansin niyo yung mga kababayan? Nag-guess naman yung dalawa. Tapos, nung sinabi ni Congressman Erese nung sinabi niya yung INC, ano sabi ni Jesus pa naman ang pangalan, Palso, Palses, mga kababayan? Number 1 supporters ni BP Sara, sabi niya. Etong attorney na ito, mga kababayan, ay ano po kasi ito, ipinagtatanggol ang administrasyon, si PBBM. Wala naman po tayong problema doon dahil sa may kanya-kanya tayong kagustuhan, may kanya-kanya tayong gusto, may kanya-kanya tayong ayaw. Itong abogadong ito, mga kababayan, minsan
May mga tirada siya na hindi nakahulog, wala sa hulog mga kababayan. Katulad ng kanyang pagkatao. Wala din sa hulog ito. Hindi mo maintindihan kung tunay na lalaki ito o alam nyo na ang ibig kong sabihin, may pilantik ang mga kamay. Kontakin mong sasabihin niyang number 1 supporters ni BP Sara, mga kababayan. Kaya lang naman tayo, mga kababayan, ang INC po kasi noong mga panahon na mayroon pong isinampang impeachment complaint laban kay BP Sara. Dahil sa tayo po ay kinatigan lang natin, kumatig. Sumang-ayon lang po ang INC doon sa pahayag ng Pangulo ng Pilipinas, mga kababayan, na ang impeachment ay walang maitutulong sa kahit na sino at kahit isang Pilipino sa pag-unlad ng kanyang kabuhayan, which is totoo naman. Kaya nga sabi ni Congressman Erese kanina, kung napapansin ninyo, sinabi pa nga nung isa kay BP Sara yan. Pero kung kay Bongbong Marcos yan, siguradong gusto nilang ma-impeach. Parang yun ang gusto niyang sabihin Pero anong sabi ni Congressman Erese, mga kababayan? Both. Ayaw nila ng impeachment kasi magulo. Iyan ang sinasabi ni Congressman Egay Erese. Etong mga kasama niya rito, maliban doon sa isang artista, mga kababayan, ayaw rin niya kasi neutral siya pero itong si Jesus pa naman ang pangalan na palso, mga kababayan, halatang halata mo. Halatang halata mo na talagang meron siyang pinapanigan at parang gusto pa niyang palabasin dito, mga kababayan, sa kanilang programa na ang INC ay number 1 supporters ni BP Sara, mga kababayan. Ito talagang si Jesus palso na ito, Jesus pa naman ang pangalan nito, dapat hindi ganito ang pangalan nito. Oo. Mas bagay siguro na ang pangalan nito ay apelyido na lang ang ilagay natin. Iscariote, siguro maganda. Bagay siguro, Iscariote. Oo. Hindi pwede rito ang Jesus na palso, mga kababayan, ha? Ikaw, Kadyas, ha? Tumitira ka na naman, Kadyas, ha? Hindi po. Nagpapatawa lang po tayo, ba? Pinapatawa lang namin po kayo para nang sa ganun magkaroon naman po kayo ng kaaliwan habang nanonood po kayo sa amin, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Yun lang, binigyan lang po natin ng reaksyon nito. Kasi nabanggit po kasi ang INC rito Opo, si Congressman Egay, alam niya yung medyo may idea siya. Pero hindi naman ibig sabihin na katulad nung sinabi niya na bad shot ka, parang ano naman yon. Pero dito yung sinabi niya na ayaw dahil sa magulo, totoo po yun. Oo, magulo naman talaga pagka mayroong mga ganyang impeachment. Yung mga budget na ilalaan dyan, kung ibibigay na lang po, itutulong na lang doon sa mga tao. Katulad namin, kung itutulong na lang sa akin at ibibili natin ng gamit na pang-vlog, di nakatulong pa sila. Joke lang yun mga kababayan. Baka. Pero mga kababayan, yun lang. Nagkaroon lang po tayo ng konting reaksyon tungkol sa bagay nito. Kayo po, mga kababayan, ano po masasabi nyo dito sa naging reaksyon ni Attorney Palso, Jesus Palses, dito sa Politico Talks na kanilang programa na napanood nyo? I-comment nyo naman po dyan sa comment section natin. Muli po mga kababayan, ang inyo pong lingkod, Just Vlog, ay lagi pong bumabati po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa abroad, mga OFW, na patuloy po na sumusubaybay sa ating munting programa. Lagi po namin sinasabi, mga kapatid na nanonood po sa amin, nasaan man po kayo, ano man po ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat.